Hello guys, so dito binabaklas nga namin yung lumang spider arm kasi nga durug-durug na siya guys. So dito order tayo ng bagong spider arm. So napakaganda na order natin guys, solid na solid yung na-order natin. Kala natin bearing yung sira, yung pala yung spider arm ng automatic na Electrolux front load. So yung suspected namin ng una, hindi pa nabubuksan yung bearing. Tapos nung binuksan namin, may tama pala tong spider arm. Ayun. Sakto, nabili natin. So kung gusto niyo order ng gantong spider arm, lalagay ko na sa video link. Ayun. Sukat na sukat yan guys. So nabiyak to yun. Yan siya. So na guys, nakikabit na natin yung spider arm. Ayan o. Sukat yan. Ito guys, yung oil seal nung ano. Goods pa naman yung oil seal niyan. In-adjust na lang natin yung spring. Nagputol tayo ng konti. Ayun. Tapos ito naman yung bearing. So akala natin ito yung sira kasi nga tumigas yung kanyang yung pinaka pulley niya. Tapos nung binaklas natin, nakita natin na yung spider arm pala niya yung may tama. So, goods pa naman tong bearing niya, pati doon sa kabila. Ito yung nakapitan ng belt. Dito yung nakapesto. So, ito yung tumigas, kaya binaklas namin. Tapos nakita namin na yun yung problema niya. Yan, hindi mo nilagyan lang. Siya nilagyan mo. Lagyan natin ng langis. Lagyan mo na yung pulley. Yan yung niya. Dito. Ikot mo yan. Huwag mong umikot kasi mabigat to. Ganito lang to? Ha? Ganito lang? Oo. Dapat mong maigi yan kasi pag hindi nakalapat yan, tatagos yan. Pantay mo. Nada mo to yung radio. Ang punit yan man yan. Hindi lang natin. Kano sa Ha? Pati yan, mahirap hanapan yan, no? Wala namang pyesa yan dito eh. Wala ka sila. Ito yung may nabili mong spider arm. Tigas na. Tapos papawelding mo. Ba't tinanong na yan? Dinala mo? Oo. Anong sabi? Ito mo yan. Basag-basag na pala yun. Hindi ba? Tapos Iyan, ang duwag. tiga mo, kasama mo. Papalitan mo ito yung bearing. Kung dinala mo to sa repair shop, tapos nakita nila na basag yun, papadagdag sa iyo ng mga 2,000. Okay.
nandun ka na, nagbayad ka na ng 3,000. Magiging 6,000 yan yung pagawa mo. Ganun yung sa mga repair shop eh. Hindi ka na makakaalis kasi nandun ka na eh. So dito guys, sa pagbalik nyo, kailangan maigpit tong mga tornilyo kasi nga hati ito sa gitna eh. So pagka hindi maigpit yan, tas may leak, sigurado yung tubig nyo dito sa loob ng washing mauubos. Ayan o. Kailangan yan, maigpit yung mga tornilyo nyan para walang leak. Ayan o. Inigpitan na ito ni Boss Kevin. Ayan. Ayos ka, meron pa dito eh. Kita mo na. Stainless to, di ba? Stainless yan. Hindi makawarat to. Hindi mo mawarat. Pinapotos yun. Dapat mag-iingat ka pagka binubuksan mo yung minsan yung piyesa. Isang buo yan. Isang buo mong bibilin. Mahal pa naman. Mahal nga yung mga ganyan. Kaya minsan pag nasira yan, papagawa, hindi na pinapagawa ng iba kasi ang mahal ng pagawa. Ibo po. Tama. Tignan mo naman, babaklasin mo. Kulang isang araw mo dyan. Kasi ikaw lang mag-service. Bubuhatin mo doon. Ay ka na. Kaya nga dalawa lagi. Hindi ka tulad mga ganyan, washing machine na ganyan. Magaan lang, kaya mong buhatin. Ngayon ganyan, automatic. Dalawang tao ko lang. Nagpit lang. Ikaw. So ito guys yung front load na Electrolux 7.5 kg. Ayun, dyan namin binaklas yan. So bago nyo malabas yung pinaka washing nya, tatanggalin nyo yung tornilyo dito guys, kabila, tapos mabubukan nyo na to. Ingatan nyo lang yung mga sensor, yung mga wire, baka ma-damage. Ano ba? Ay, anong ba? Meron tornilyo dyan. So, medyo mahirap ikabit yung shock dito sa ilalim. Tinaob na lang namin yung washing. Meron pang isang shock na ikakabit. So merong tornilyo yan para mag-lock, hindi matanggal yung shock. Kaya na, guys, hindi ka pasok eh. Hindi makikita eh. Ayun guys. Yung shock. Ang hirap ikabit ng shock. Yung shock sa ilalim, ang hirap ikabit. Hindi na nga namin muna kinabit yung pinakapabigat niya kasi ang hirap buhatin nun ng spinner eh.
Dito yan yung hose. Ay, yung clip nandun. Ayun oh. Okay na? Teka lang. Okay na yung shock? Ay, may pabigat. Nakabitan namin yung pabigat niya. Kasi ang hirap ibuhatin nito guys. Hindi kaya na isang tao to. Kailangan dalawa kayo magbubuhat nito. Pagka babaklasin nyo. Kasi may nakalagay dyan na pampabigat na yun. Bigat niyan guys. Kailangan mga 15 to 20 kilos yun. Rubber number kasi. Ha? Alisin mo nga muna itong kawing. Nakaharang yun. Tabi mo doon sa dulo. Kasi ano dyan. Papasok mo. Hawakan ko dito. Sabihin ko sa inyo. Magpapalit kayo ng bearing or spider arm. Mahirap talaga magbaklas. Tapos magkabit. Ayan. Ilang malalim na ito. Hindi mabutas to. Ha? Bakit? Haba? Oo. Huwag masyado baon. Mga tunin niya. Biyanin ka pa naman. Ito. Ayun. Ay, kailangan maigpit yan. Pwede mo natin. Mabutas. Ito pa guys, yung isang pabigat niya. Nasa ibabaw. Ayun. Mabigat din yan. Almost 15 kilos siguro to guys. Kaya tatanggalin nyo to. Saka yun, nasa baba. Pagka kayo magbabaklas ng tab ng washing machine na to. Ayun. Okay, wait na. Ano ba ito? Ganito? Meron naman yung ano. Yun, sinak mo. Yan. Galing na, tututo na yung bata ko ah. Di ba ito? Ganito? Yan. O, diba? Naipasok mo. Yan. Ayan guys, meron tayong spring dyan. Ay, babalik natin na maayos yan. Ito na guys, so, di na stock up yung ano natin, oh. Umiikot na siya ng maayos. Ayan. Smooth na smooth. So, ayan na guys, yung Electrolux na front load. Ayan na. So, kung ganyan din yung problema ng inyong automatic na washing machine, so, malamang na yun din ang papalitan or pwede yung bearing nya. So, ayan siya guys, gumagana na yung ating automatic na washing machine. So, medyo pricey lang din yung kanyang spider arm. Kaya, bihira siya mabili sa mga shop. So, orderin natin dito sa online. So, sana meron kayo natutunan sa aking konting tutorial.